Okay, so wala nang problema at hindi na natin ito patatagalin pa dahil malalim na ang gabi. Baka abutin tayo ng 11 p.m. Diretso na tayo. So mga kaibigan, mga kapatid at mga kamag-anak, hindi kapamilya. So tungayan natin ang doctrinal talakayan, religious debate ngayong gabi between Brother Samuel Tahoda ng MCGU, members of Church of God Universal. Tama ba 'yon, Brother Samuel? Yes bro, tama po yan. Okay, at saka siya mag-affirmative ngayon, patutunayan niya na ang MCGU ang tunay na tatag na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo according to Bible and standard references. At ang magne-negative naman yan ng ating kapatid from punto por punto, isang magiting na Catholic faith defender, Brother Jando Alabado. So hindi na natin to patatagalin, pero bigyan ko muna ng 1 minuto si Brother Samuel na magpakilala, no, kasi ito first time itong makapagharap sa kay Brother Jando at saka itong si Brother Samuel dati na kaming nag-moderate sa kanyang debate sa mga ibang sekta ng mga 70 Adventist at saka nanibago lang ako sa mukha, parang nanambok itong si parang tumaba itong si Brother Samuel. No, long time no see talaga, Brother Samuel, parang humabol ka sa mukha ko, Brother Samuel, lumingin ka. Ibig sabihin, bumilog ka. Okay, so Brother Samuel, 1 minuto, no, bate, pakilala, at saka kung sino gusto mong batiin, pakilala kasi yung sarili para sa ating mga manunood. Go ahead, Brother Samuel, 1 minute. Yes bro, salamat sa pagkakataon. No? Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Samuel Tahoda ng MCGU. So yung MCGU po, ang kahulugan po niyan ay Members of the Church of God Universal. So kami po dito naniniwala na siyempre na yung aming inanibang iglesia ay yan po ang yung tunay at yan po yung patutunayan natin ngayong gabi po na ito. So may mga debate na po ako noon pa, katulad ng kay Father Darwin, nagka-debate na rin po kami sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. So meron pa akong YouTube channel sa mga gusto pang makapanuri doon sa aming mga sinasampalatayanan, ay search nyo lamang po ang aking pangalan sa YouTube at nandun po lahat ng mga record ng aking debate. So yun lang bro at maraming salamat. Okay, so Brother Samuel at saka Brother Jando, sa loob ng inyong pamahayag, ako'y 2 beses lamang na magpapaalam or mag-notify sa inyo sa kainyong oras. 5 minutes at saka 2 minutes lang, no? So pagkatapos niyan, time's up. So kayo na ang bahala dyan para hindi ko kayo madisturbo. So hindi pa, approaching pa lang ang 5 minutes, i-alarm ko na kayo. Approaching pa lang ang 2 minutes, i-alarm ko na kayo para malaman ninyo kung kayo ay nasa kaligitnaan na ng 10 minutes at malapit nang matapos ang inyong oras. Okay ba yun, Brother Jando at Brother Samuel? Yes bro, okay yan. Okay, okay, dahil okay na sila sa lahat ng mga nasa Facebook at saka YouTube channel, mamaya ko na lang kayo babanggitin. So relax lang kayo dyan mga kapatid, huwag kayong mag-comment ng mga hindi kaaya-ayang basahin. I-ano ko na lang, no, in fairness sa ating kapatid na kang Brother Samuel, i-shout out ko na lang yung mga pangalan na nandito, kaya mag-ano na lang kayo, pero hindi ko babasahin yung komento ninyo para kasi home court ito ng punto por punto, with respect din kang Brother Samuel at saka sa iba naman diyang mga so para na lang, i-shout out ko na lang kayo tulad ni Makandoy, Stephen Dinyampo, Vivian Delmaong at Kanyen at Jose Limo. So magandang gabi sa inyong lahat at shout out sa inyong lahat dyan. Okay, so din natin patatagalin ito dahil handa man na ang ating timer, naka 10 minutes na tayo. Brother Samuel Tahoda ng MCGU, handa ka na ba sa iyong 10 minutes? Yes bro, handa na. Kapag magsimula ka, tatakbo ang iyong oras, kapatid. Go ahead. Okay, thank you. So muli po isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So ngayon po ay patutunayan ko po sa inyo na ito pong kinaaniban ko na Church of God Universal ay ito po ang tunay na iglesia. So gusto ko lang pong linawin na yun pong meaning na yung MCGO, yun ay Members of the Church of God Universal. So ako ay kaanib doon sa Church of God na Universal. So yan po yung stand namin. Kami ay kaanib doon sa Church of God na Universal. Ngayon, paano ba natin mapapatunayan ang iglesia ay siyang tunay? No, kasi alam naman po natin na napakarami na pong iglesyang nagsisilipan na ngayon. So para po malaman natin, siyempre ang dapat nating basihan, yun pong mga nakasulat sa Biblia, di po ba?
katulad na lamang po, no, ang dapat nating alamin muna, ano ba yung nandoon sa tunay na iglesia? Sino-sino ba ang mga nandoon? Para maalaman natin na yun nga ba yun, yung tunay. So, sa isang talata po dito sa unang Korinto, ang talata po ay 12, 12:28. So, ganito po ang ating mababasa. So, ang sabi po dito, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kalab ng pagpagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. So dito po sa talatang ito, malalaman po natin na yun palang mga apostol, yun ay inilagay ng Diyos sa iglesia. Di pa ba? Kasi ang sabi, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol. So isa po sa palatandaan na yung iglesyang inyong kinaaniban ay siyang tunay, ay mababasa po natin na nandyan po inilagay yung mga apostol. Di po ba? Kasi kung wala dyan inilagay ang mga apostol, abay, dapat na kayong magduda kung tunay ba yan o gawa-gawa na lamang ng sinaman. So, katulad naman na lamang po, no? Siguro pinakakilala nating apostol katulad ni San Pablo na ang sabi siya yung hinirang na apostol sa mga hintil. Saang iglesia po ba siya inilagay ng Diyos? Para malaman natin no, kung ano yung tunay na iglesia. No, alamin natin kung ito ba'y RCC ba? GW ba? INC ba? O saang iglesia ba inilagay ng Diyos yung apostol katulad ni San Pablo? Ito, basahin po natin sa isang talata sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sosthenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. So dito po maliwanag, yun palang iglesia na kung saan nandoon inilagay yung apostol na si San Pablo, ang tawag po doon ay iglesia ng Diyos o Church of God. Kung sa English natin basahin. So ito, basahin lang muna natin sa English, no, para malinaw naman. So sabi dito, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother unto the Church of God. So maliwanag po na si San Pablo, nandoon po siya sa Church of God. So bakit po, ano po bang meron sa Church of God? No? Bakit dyan po sila inilagay? So sa isang talata, sa unang Timoteo 3:15, ganito ang ating mababasa. So ang sabi dito, sabi dito, ngunit kung ako'y magluwat man ng mahabang panahon, sabi ni San Pablo, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So maliwanag po, yun po palang Church of God. Yan po pala yung bahay ng Diyos. So kung yan ang bahay ng Diyos, so napakaliwanag, yan ang tunay na iglesia. Ang tanong, universal po ba yan? Yang tunay na iglesia na yan? Siguro hindi na po lingid sa inyong kaalaman na ang pinakapuno sa iglesia na po na yan ay walang iba kundi si Kristo, no? Sabi sa Colossus 1:18, siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Ngayon ang tanong, yan bang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Jesucristo, yan ba ay universal? Para maging tama yung sinasabi ko na ako'y kaanib sa Church of God na universal, no? So dito po sa isang talata, Mateo 28:18, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapahamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. 5 minutes? So 5 minutes. yan po palang kapangyarihan, otoridad, no? Na meron yung ulo ng iglesia ay hindi lamang po pang international para sabihin ng ibang MCGI. No? Kasi ang sabi, lahat ng kapalaran sa langit. So ibig sabihin, outside of this world na po yan. 'Di ba? So lagpas na po, no, kung nasaan man. So kahit yung wala dito sa earth, no, yung nasa labas sa earth, kasama po yun sa, kumbaga, nasa ilalim ng kapangyarihan ng iglesia na pinamunuan ng ating Panginoong Jesucristo. No, kaya maliwanag po na yun pong Church of God na kinabibilangan ko
at ni Apostol Pablo, yan po ay universal. No? Kaya sa isang talata, kung babasahin po natin sa Ephesians 1:22, kung meron po kayong tinatawag dyan na Amplified Bible, so ito ginagamit ko sa cellphone ko, isang amplified version dito sa Ephesians 1:22. Ganito ang ating mabasa. Sabi dito, and he has put all things under his feet and has appointed him the universal and supreme head of the church throughout the headship exercise throughout the church. So ang ating Panginoon Kristo, siya ay universal and supreme head of the church. Aling church? Ay siyempre yung Church of God. No, kasi yan yung church na kanyang itinayo na doon niya inilagay yung mga apostol. So yan po yung isa sa pagkakilanlan ng tunay na iglesia. So ano pa yung mga ibang basihan para makilala natin yung tunay? So sabi dito sa isang talata sa John 7:17, ganito ang ating mababasa. So sabi ng Panginoong Hesukristo dito, kung ang sinamang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsalita na mula sa aking sarili. So isa sa mga basihan ay yung mga itinuturo ng iglesia ngayon ay tama ang itinuturo, no? Sang-ayon sa kung ano yung itinuturo ng mga apostol at lalong-lalo ng ating Panginoong Hesukristo. Di pa ba? Kasi kung mayroong turo yan na baliktad doon sa itinuturo nila, hindi na natin pwede masabing tunay yan, no? Kasi yung tunay ay hindi po yan kukontra doon sa ipinangaral ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano ba ang pagpapakilala, no? Doon sa kumbaga administration doon sa iglesia? Meron bang mga ano doon? Meron bang sinasabi doon na meron daw tatlong magkapantay na persona? Ganun po ba ang aral doon sa tunay na iglesia? So dito po sa isang talata, Last 2 minutes. Unang Korinto 11:3, Last 2 minutes. ang ating mababasa. Ang sabi dito, datapot ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So dito po, so makikita natin yung antas no ng kanilang kumbaga level ng kanilang administration nila. Na ang sabi, ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So sa tunay po na iglesia, hindi po sila nangangaral ng sinasabi nilang Trinity na pantay umano yung Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kundi ang ipinapangaral po nila, ang Pangulo ni Kristo or yung nangunguna sa Kanya or higit pa sa Kanya ay yun po yung Diyos Ama. So yan po ang aral sa tunay na iglesia. Dahil pagka po sinabing Pangulo ni Kristo ang Diyos, pagka sinabing Pangulo ng babae ay ang lalaki, ano po ba ang ibig sabihin na pagka Pangulo ng babae at lalaki ay ibig sabihin ba nun magkapantay sila? So sa isang talata sa unang Pedro 3:7, ganito ang ating mabasa. So sabi dito, gayon din naman kayong mga lalaki, magsisapamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundangan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. So sa English po, ganito ang sinasabi, likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. So, yung sinasabi pa lang ang lalaki ay pangulo ng babae, ang kahulugan pa na nun, ang babae pala ay weaker vessel kumpara doon sa lalaki. So, ibig sabihin, mas higit yung lalaki kumpara sa babae kapag sinabing ang lalaki ang pangulo sa babae. Kaya doon sa sinasabi ng talata na ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos Ama, nangangahulugan lamang yun na higit yung Diyos Ama kaysa sa anak. So, yun po yung aral na sinasampalataya na ng MCGO. No? At yun po talaga ang aral ng tunay na iglesia. Kaya kung may nangangaral na taliwas ay pinapangaral ng mga apostol nung una, hindi po yan tunay. Mga PK po yan sila. Time na po ba? 5 seconds yung naiwan. Okay na yan, bro. Salamat. Okay, maraming salamat, Brother Samuel Tahuda. Okay, Brother Samuel Tahuda, ginamit mo yung unang Korinto 12:28 na sabi mo nilagay ng Panginoon sa iglesia ang mga apostol. Kaya ang sabi mo, pag wala dyan ang mga apostol, dapat ka nang magduda. Tama ba yon? Yes, tama po yun dahil mabasa naman po natin na doon po talaga sa iglesia inilagay yung mga apostol. At ang iglesia po na yun ay tinatawag na Church of God Universal. Yan po yung kinaaniban ko. Next question. Okay, next question. Saan nyo nilibing si Apostol Pablo?
Hindi na importante sa amin kung saan nila inilibing po, no, kasi hindi na yan kasama doon sa aral na dapat. Objection, moderator. Sean, go ahead. Six Sinabi minutes and 18 seconds. sinabi niya kasi kanina, moderator, na kailangan daw na dyan ng mga apostol nilagay. Pag wala dyan ng mga apostol, dapat ka nang magduda. So dahil yun ang sinabi niya kanina, sinisingil ko siya ngayon, saan nila nilagay ang labi ni Apostol Pablo para mapatunayan nating nasa kanila nga si Apostol Pablo nilagay. Brother Samuel, meron kang counter objection before kung ano? Yes, counter objection ko lang kasi doon kasi sa nakasanayan namin sa ibang page na magtatanong lamang patungkol doon sa inilatag. Same din ba yan dito or okay lang magtanong kasi hindi sa inilatag? Okay, yung ano natin, katanungan natin is lahat ng katanungan ay naayon sa topic, no? Hindi tayo doon sa nilatag kasi ano lang tayo. Kasi kung ang sa atin kasi 10 minutes lang, kung yan lang yung ano, konti lang diyan lang tayo magfo-focus, kaya wala tayo nag-rules diyan. Ang sa atin lang, as long as related ito sa topic natin, pwede itong itanong. Pero dahil hindi naman categorical yung tanong, ay Brother Jandol, sumagot naman si Brother Samuel, at saka yung tanong natin na hindi categorical, meron pa siyang naiwan na 47 seconds sa kanyang 1 minute. So sumagot man siya, Brother Jando. Ipa-continue na lang natin, Brother Jando, yung ano niya kasi nagsumagot naman siya. Pero as long as hindi ito categorical, pasok yun sa ano natin, Brother Jando. Ang tanong mo kasi saan inilibing, pero mayroon naman siyang sagot, no? Pakinggan na lang natin. Wag lang kalimutan yung hint natin na next question kapag tapos na tayong magtanong, kasi pag narinig ko yung next question, i-restart ko na yung 1 minute mag-start ang 1 minute na tanong ni Brother Jando. So, Brother Samuel, meron ka pang 47 seconds? Go ahead. Okay, salamat po, no. So kaya nga nang sabi ko, hindi naman kasi nung patay na sila inilibing, kundi nung buhay sila, kasi yun naman talaga yung importante, yung nabubuhay pa sila. So hindi po namin kumbaga hindi po importante sa amin kung saan sila inilibing. Ang importante po sa amin kung saang iglesia sila inilagay nung sila ay nabubuhay pa, kasi marami naman kalaban na pwedeng kumuha sa kanila, di po ba? So hindi na namin po problemahin yun dahil hindi naman yung kasama doon sa ebanghelyo na dapat sampalatayanan, kundi doon lang sa kanilang ipinangaral. Wala nang paki or wala nang hindi na dapat isama pa yung mga nangyari sa kanila pagkatapos na sila ay malagutan ng hininga. Next question. Okay. Next question, ulitin ko lang na ang tanong ko ay nasa nilatag mo. Kasi nilatag mo kasi, pag wala dyan ng apostol, dapat ka nang magduda, nilatag mo yan. So, kailangan kong i-elaborate yan. Isa pa sa pantanong, saan nyo nilagay ang labi ni Apostol Pedro? Okay, ang sagot ko naman is wala din kaming pakialam, no, doon sa nasaan na yung labi niya, kasi unang-una po hindi nga po yung kamatayan nila ang mahalaga, kundi ang mahalaga po yung mga aral na kanilang ipinangaral nung sila'y nabubuhay pa, dahil yun po yung yun po yung gospel na siyang ikaliligtas natin pagka yun ang ating sinampalatayanan. Ngayon, kung ninakaw man ng mga nagsasabing sila daw ay mga anong klaseng iglesia yan, hindi na po namin problema iyon kung saan nila inilagay. So ang importante, nung buhay sila, mababasa natin, inilagay sila doon sa Church of God Universal. Next question. Okay, next question. Paano papatunayan sa akin na sa inyo nga iglesia nilagay ang mga apostol kung wala kang ebidensya ngayon kung nasaan ang labi nila? Pinatunayan ko na po kanina sa aking latag po, no, at binasa ko na nga po sa Biblia na hindi mo naman pwedeng tutulan, no? Dahil ang Diyos po ay Diyos na mga buhay at hindi Diyos na mga patay. Kaya ang importante po, nung panahong sila ay nabubuhay, nung panahong sila ay tinawag ng ating Panginoong Kristo, yun po ang importante kung saang iglesia po sila inilagay. At mula po sa ating nilatag kanina, nabasa po natin na sila po ay inilagay ng Diyos sa iglesia ng Diyos na universal. So yun, maliwanag po yun na ating napatunayan kanina. Next question. Ginamit mo unang Korinto 1:1 hanggang 12 kung saan binanggit ang pangalan ni Sostenes. Tanong, sino si Sostenes? Okay, si Sostenes po ay isa sa mga kasamahan ni San Pablo noong una na isa ding isa sa mga pinagkakatiwalaan po niya, si Sostenes. So kaya nabanggit po siya kasi meron po siyang malaking ranggo doon sa
taga-Corinto noong una, no? Next question. Anong rangko ni Sostenes sa iglesyang sinasabi mo? Okay, Sostenes po ay isa din po siya sa tinatawag na ministro, no? Doon sa iglesia po na yun na tinatawag na iglesia ng Diyos. So maliwanag po, yun yung mga ministro ng Diyos noong una at sino pa man yung mga nabanggit dyan, yung mga apostol. So sila po ay nandoon sa iglesia ng Diyos na universal na siya pong no, kinaaniban ko. So kaya yun po yung tunay na iglesia. Next question. Next question. Kung si Sostenes dati ay Bishop of Corinth, sino ang bishop nyo ngayon sa Corinth? Okay, so sa amin po, no, hindi na po mahalaga kung sino man yung mga tao na nandoon, no. Ang importante po sa amin yung aming pananampalataya. So kasi sa tunay po kasi na iglesia ay hindi naman talaga malaking issue yung mga ranggo, no. Kasi nga po, ang importante po kung ang inyong pananampalataya kung naaayon pa rin ba doon sa kanilang ipinangaral. Kaya nga, sabi ni San Pablo sa Galatia 1:8, so kahit mga anghel man or kung sino mang mga kasamahan nila na nangaral ng ibang ebanghelyo at kahit anumang ranggo nila ay marapat na itakwil. No, kung ang kanilang ipinapangaral ay baliktad sa ipinapangaral nila ng una. So, ibig sabihin, hindi po importante kung ano ang ranggo ng mga taong nandoon or kung sino-sino man sila. Ang mahalaga, yung aral nila ay sang-ayon doon sa ipinangaral ni Kristo at ng mga apostol noong una. Next question. Paano mo papatunayan sa akin na yung sinasabi mong iglesia kinaaniban mo ngayon, ang iglesia kinaaniban ni Sostenes, kung wala kang ebidensya sa akin may pakita ngayon na sino ang inyong obispo ngayon sa Corinto? Okay, pinatunayan ko na nga po no, sa magitan ng matagal lang nakasulat po dyan nasa Biblia na po. So hindi ko na po kailangang baguhin yan or hilutin pa yung nakasulat dyan dahil malinaw naman nabasa na sila no ay nandoon sila sa iglesia ng Diyos, no? Na yan din yung kinaaniban ko. So hindi na mababago yan, hindi na yan magiging RCC kahit anong hilot pa man ang gagawin mo dyan. Kaya yan po yung pinakamalaking ebidensya na hindi mo pwedeng kumbaga baliwalain, no? Mababasa po dyan, Church of God, Universal po yan. Next question. Moderator's Okay, time. Moderator's time. Brother Yes. Jando, last two questions. 1 minute and 32 seconds time remaining. Bigyan na lang kita ng 2 katanungan. Continue, Brother Jando. Okay, sinerge ko yung Bishop of Corinth kung saan nandito ang pangalan ni Sostenes. Yan, Sostenes. So, ang kanilang bishop ngayon ay si Dionysius Mantalos. Kaano-ano mo si Dionysius Mantalos? Okay, hindi ko po kilala kung sino mang bishop na yan dahil ang importante po sa amin, yun pong mga mismong kasama ni San Pablo noong una ay mababasa po natin na nandoon sila sa iglesia ng Diyos. Kaya kung sino man yung mga bishop po dyan na pinapangalanan mo na nag-aangking bishop lang naman siguro yan, sino-sino lang ang nagtalaga sa kanilang bishop dyan, hindi po importante sa amin yan. Ang importante po, yung nakasulat sa Biblia na yung mga apostol, yung mga iba pang mga ministro na pinangalanan dyan sa Biblia, ang iglesia po na kanilang bibilangan ay tinatawag na Church of God Universal. So hindi po RCC ang kanilang kinabibilangan. At yan po yung tinitindigan namin at napatunayan naman talaga natin sa magitan ng Biblia at hindi kung ano-ano man yung mga pinaghahanap mo dyan sa Google. So wala tayong paki dyan kasi kahit sino naman pwedeng maglagay ng mga info dyan sa Google. Pero yung sa Biblia, yun talaga yung legit na source natin, no? Na hindi natin pwedeng baliwalain. So next question. Last question, Brother Jando. Last question. Pagkatapos ni Sostenes as a Bishop of Corinth, sino ang kanyang successor? Okay, as what I've said po, no, hindi po importante sa amin yung mga sino pa yung mga sumunod sa kanila kasi ang importante po sa amin na yun pong mga aral na kanilang sinasampalatayanan, na kanilang ipinapangaral ng una, ay kapareho doon sa aral na tinanggap namin. Kaya kami ay kaparehong nandoon sa tinatawag na Church of God Universal. So kung sino man yung mga sumunod, so hindi na yun importante na malaman pa yung mga pangalan nila. Ang importanteng malaman natin yung ebanghelyo na ipinapangaral ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ikaliligtas natin. At yan po, nasulat natin sa Biblia. So yun po ay Church of God Universal yan. So thank you. Okay, maraming salamat Brother Samuel Tahuda from MCGU, ang affirmative ngayong gabi, sa iyong mga lahat ng mga sagot, sa lahat ng mga nagbukal-bukal na katanungan galing kang Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender. Brother Jando Alabado, handa ka na ba? Yes, ready na ako, Brother Roland. Dahil handa ka na magbigay sa iyong negative stand, kapag tumingog ka, tatakbo ang iyong oras. Go ahead.
Okay, so dito sa atin sa Punto por Punto, kadalasan debate, Roman Catholic Church, True Church. Roman Catholic Church, True Church. Lagi na lang paulit-ulit. So, sinadjust ko kay Brother Samuel Tauda, siya naman ang butindig ng kanyang iglesia na kinaniban. Okay, so based sa kanyang explanation, actually, sinearch ko sa ChatGPT, hindi kilala ni ChatGPT ang Members Church of God Universal. Hindi kilala ni ChatGPT yan. Ipakita ko sa inyo na hindi kilala ni ChatGPT yung Members Church of God Universal. Ito sabi ni ChatGPT, ayan o. Kita ko sa inyo. Ito. Tinanong ko siya, do you know anything about the religious group called Members Church of God Universal? Ang sinagot niya, yes, the Members Church of God International, also known as ang Dating Daan, by its radio and television program, is a religious organization originating in the Philippines. It was founded by Brother Eli Soriano in 1977. So, hindi tumugma kasi ang tanong ko universal. Kaya yung tanong inulit ko, how about the Members Church of God Universal? Sagot niya, the Members Church of God Universal doesn't appear to be a widely recognized or established religious group. It's possible that you might be referring to a specific branch or offshoot or the more well-known Members Church of God International, MCGI, also known as ang Dating Daan, which I mentioned earlier. If Members Church of God Universal is a distinction organization, it may have its own unique beliefs, practices, and history. However, without further information, it's challenging to provide specific details about it. So, ibig sabihin, hindi kilala ni ChatGPT ang Members Church of God Universal. How about ang PBMA? Do you know anything? Tingnan nyo ha. Do you know anything about PBMA? Tingnan din, kilala ba ni ChatGPT ang PBMA? Ito ang sagot ni ChatGPT, sabi niya, yes. Buti pa ang PBMA, kilala ni ChatGPT. Pero ang kinaniba ni Samuel Tahuda, hindi niya kilala. Tingnan niya, basahin ko ha. Kilala ba niya ang PBMA? Sabi niya, yes. The Philippine Benevolent Missionary Association is a religious group and social-civic organization founded by Ruben Niclio Sr. in the Philippines. It's originated in the late 1960s and has gained specific significant following, particularly in the Visayas region of the Philippines. Buti pa si PBMA kilala ni ChatGPT. Pero ang kinaniba ni Samuel Tahuda, hindi niya kilala. Bakit? Baka daw ito ay offshoot. It's possible that you might be referring to a specific branch or offshoot of the more well-known Members Church of God International. Baka daw ang tinutukoy ko daw na MCGO ay offshoot galing sa Members Church of God International ng ang Dating Daan. So, hindi kilala ang grupong ito. Sa madaling salita, walang MCGO sa Jerusalem. Wala. Wala siyang kasamahan sa Jerusalem. Pangalawa, walang MCGO sa ibang bansa. Alam ko yun. Bakit? Ang nakita ko na Church of God, Universal Church, hindi nila kasamahan to eh. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan Hindi nila kasamahan to. Tingnan mo Ayan. Ito ay nasa, saan kaya ito? Wala namang sinasabi kung saang lugar ito. Meron ding Church of God sa, Church of God Universal sa Miami. Pero, hindi nila kasamahan. Kasi pagkasamahan nila dapat na nakalagay din doon, Members Church of God Universal. Pero wala eh. Diba? So, hindi talaga kilala. Wala silang branch sa ibang bansa. Mukhang dito lang yan, only in the Philippines, no? It's so much fun in the Philippines. Pangatlo, yung sabi ko, hindi kilala ng artificial intelligence ang MCGU. So, ibig sabihin, wala siyang idea dyan tungkol sa grupong yan. Wala siyang idea.
No? 5 So, minutes. 5 minutes. Next, walang MCGU sa Antioquia, walang MCGU sa Roma, at walang MCGU sa Wikipedia. O yun. Sinabi niya kanina na kailangan daw nasa iglesia niya ng mga apostol. Tinanong ko siya, saan yung nilibing si Apostol Pablo? Di niya alam. Saan yung nilibing si Apostol Pedro? Di niya alam. Anong papatunayan sa akin na nasa inyo nga inilagay ng Panginoon, nasa iglesia nyo nga inilagay ng Panginoon ng mga apostol kung wala naman kayong nalabi? Alam niyo ang mga apostol, kultura talaga na tunay na iglesia, kung saan namatay ang membro, doon siya ililibing. Lalo na kung mga obispo yan. Tingnan ninyo pagpalagay na natin sa katedral. Yung ating mga obispo sa katedral, pag sila namatay, doon sila ililibing sa katedral mismo. Kahit saan obispo ka, kung saan ka naka-assign, pag ikaw ay namatay, doon ka ililibing. Sa madaling salita, dahil obispo ang mga apostol, hindi sila pwede ilibing sa kung saan-saan at hindi pwede nakawin ng libing nila. Tingnan ninyo nung namatay si Felix Manalo, sino naglibing? INC pa rin. Nung namatay si Eli Soriano, sino naglibing? MCGI pa rin. Nung namatay si Pope John Paul II, sino naglibing? Katoliko pa rin. Nung namatay ang mga apostol, sino maglilibing? Membro niya. Kaya ko siya tinanong kanina, saan nyo nilagay ang labi ni Apostol Pablo? Pag masagot niya at meron siyang ebidensya na dyan ng lugar nilibing si Apostol Pablo, malamang maniniwala pa ako. So sabi niya, hindi daw mahalaga ang kamatayan. Ibig sabihin ba, pag namatay itong si Samuel Tahuda, pwede siya ilibing doon sa Islam? Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. No? And then, may ginamit mo niya yung si Sostenes. Sino ba itong si Sostenes? Ito, Bishop of Corinth. Bishop of Corinth si Sostenes. Sino nauna dito sa mid-1st century na bishop? Si Apollos. Yan, binanggit yan sa unang Korinto. Yan, binanggit niya kasi unang Korinto, 1:1 hanggang 12. Unang Korinto, binanggit ang pangalan ni Sostenes. Sino ba si Sostenes? Sabi niya, mataas ang rangko nito. Tama, mataas ang rangko niya. Bishop siya sa Korinto. Si Apollo, si Sila, si Onesiporo, saka Sostenes. Yan. Sila yung nasa Biblia, itong apat na pangalan. Kaso, hindi na nai-record ng Bible ang kanilang mga successor. Pero naka-record sa history. Ito, nagpatuloy. Si Apollonio, si Dionisio, si Bacleo, si Hisodios, nagpatuloy hanggang sa ating panahon. At sa ating present time, ang kanilang Bishop of Corinto, si Dionysius Mantalos, tinan mo yung uniforme, hindi yung uniforme ng kanilang simbahan Last 2 minutes. Last 2 minutes. Hindi yung uniforme ng kanilang simbahan. Tinan mo may larawan may larawan sa kanyang abaga. Dionysius Mantalos is the current Metropolitan Bishop of Corinth. Sabihin, nagsimula ang obispo sa Corinto doon kay Apollos. Apollos, sumunod si Silas, sumunod si Onesiporos, sumunod si Sostenes na binanggit sa unang Korinto 1:1 hanggang 2. Sostenes was the chief ruler of the synagogue at Corinth, who according to the Acts of the Apostles was seized and beaten by the mob in the presence of Gallio, the Roman governor, when Gallio refused to proceed against Paul at the instigation of the Jews. Ayan. So itong Sostenes na ito ang binanggit sa unang Korinto 1:1 hanggang 2. Nagpatuloy lang magnatigil yan. Nagpatuloy. Umanib daw sila. Sino kayang obispo ang inaniban nitong si Samuel Tahuda? At tinitiyak ko, walang may bigay na pangalan yan. Alam niyo kung bakit? Tabig o tubig. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya kilala Wala silang koneksyon. Kasi kung meron pa silang connection, kilala niya kung sino ang obispo ngayon. Kilala niya si Sostenes, inaangkin niya kasamahan niya. Imposible naman kasama mo, hindi mo alam kung sino ang present niya ngayon. Niyo? So, yan isang patunay na yung MCGU only in the Philippines lang. Wala sa ibang bansa niyan.
Tinanong ko siya kanina, saan nilagay sa Apostol Pablo, wala siya may pakita. Saan nilagay sa Apostol Pedro, wala siya may Okay, pakita. time. Thank you. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Jando Alabado, sa iyong 10 minutes na negative stand sa dialogo nating ngayong gabi. Okay, so Brother Jando, inom ka muna ng tubig dyan. Shout out natin ang ating mga kapatid from Bacolod City. Watching. Good evening, Brother Artemio Recarte. Pa-shout out here from Victoria's City, Negros Occidental, Rookie Escleva. Shout out din sa ating kapatid na si Olga Ilomer Miquinto at Rodrigo Senior Botcon. Okay, shout out din sa ating kapatid na si Brother Eric Romero. Good evening sa iyo dyan, kapatid. At kang Tata Joe Mari. Brian Sinilo at kang Gina Saicon Alesna. Good evening sa inyong lahat. Okay, so proceed tayo sa ating tanungan. Brother Samuel, ready to cross, brother? Okay. Handa ka na ba kapatid na Jando? Okay, so huwag kalimutan, brother. 7 minutes lang ito. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Bira kang bira. 1 minute yung constructive, yung pag-construct natin ng tanong. 1 minute rule tayo, kasama na ang premise dyan. Go ahead, brother Samuel. Okay, unang tanong ko lang kasi ginamit niya yung chat GPT. Matanong ko lang kung ito bang chat GPT, ito ay sugo ng Diyos o hindi? Objection, moderator. Objection, go ahead. Irrelevant ang question. Kasi wala naman akong sinabi kung ito ba ay sugo ng Diyos o hindi. Ginamit ko lang si ChatGPT para patunayan, moderator, na hindi kilala ni ChatGPT ang grupo ni Tahuda. Counter objection, brother Samuel. Yes, counter objection bro, kasi kung irrelevant yan, bakit mo ginamit? Nangangahulugan lamang yan na kung ano man yung sinabi mo galing sa chat GPT ay irrelevant dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Okay, Moderator, wala ko sinabi, moderator, na irrelevant si ChatGPT. Ang sinabi ko, ang tanong niya ang irrelevant. Moderator's time. Brother Samuel, paki-reconstruct na lang yung ano natin. Ipasok natin sa related sa topic Yes. natin, no? Kasi ano man yan, tools niya yan, brother Samuel, sa pag-iba ng iyong ano. So ano na lang, bro, tema na lang natin. So as affirmative this night, tayo mo na lang uli yung affirmative question lahat ng ibigay natin. Brother Samuel, 6 minutes and 47 seconds. Go ahead. Okay, ito, gawa lang ko ng premise. Kanina, ginamit ko yung unang Korinto 12:28. Hindi ko binanggit nung namatay sila, pero tinanong niya sa akin nung namatay sila kasi binanggit ko raw na nandoon yung mga apostol. So ngayon, ginamit niya yung chat GPT, kaya bakit niya masabing irrelevant yung tanong ko na yun, no? Na yun naman ay kanyang ginamit, di po ba? So, marapat lamang niyang sagutin para malaman natin na legit yung kanyang mga pinagbabasihan sa kanyang mga pinagdadalal kanina. Kaya, yung tanong ko, kung hindi mo masagot, pwede ka na mag-next question kung hindi mo kayang sagutin. So yun pa rin yung tanong ko, sugo ba yan yung chat GPT, sugo ba yan ng Diyos o hindi? Kung ayaw mo tanongin, ayaw mo sagutin, sabi ka, next question. Next question na yung sagutin. Okay. Okay. So, ang sabi mo kanina, no, na ayon doon sa mga pinagbabasa mo, marahil daw ito ay offshoot. So, alam mo ba na hindi ako naging kaanib ng MCGI? Alam mo ba yun o hindi? Objection, moderator. Yes, go ahead. Irrelevant pa rin sa topic ang question niya. Okay. Sige bro. Continue, bro. 20 seconds. Ang question niya about sa sarili niya. Ang topic niya, yung iglesia kinaaniban niya. Counter objection, brother Samuel. Kasi as a debater po, no, undercross po lahat ng mga sinabi mo. So kung nabanggit mo yon, normal na pwede yung itanong sa'yo. Ngayon, kung hindi ka matanong sa bagay na yun, huwag ka na lang magsabing debater ka. At lalo mo ka magsabing defender ka ng iyong faith. Okay, moderator's time. Bro, ano lang tayo, bro? Sa ano lang natin, ha?
Brother Jando, pakisagot yung tanong, hindi naman categorical yun. So alam mo lang ba or hindi? So optional lang yun, brother. Either alam mo or hindi. So 1 minute, Brother Jando. Go ahead. Hindi ko alam kasi wala akong pakialam sa buhay mo. Ang sa akin lang, yung iglesia kinaaniban mo, only in the Philippines lang yan. Next question. Okay. So, next question po natin, no? Binanggit po doon, no, na sa unang Korinto 1 hanggang 2, na sila po, yung mga apostol ng una, yung mga ministro ng una, sila po ay nandoon sa Church of God na yun. Tanong ko lang, yun po bang Church of God na kinabibilangan nila, universal po ba yun o international lamang? Walang sinasabi doon, bro, kung universal ba yun o hindi. Ang issue dyan, yung kinaaniban mo, offshoot yan. Kasi katunayan, wala yan sa Jerusalem. Wala sa Amerika. Alam kong wala rin yan sa Bohol. Aba, wala rin yan doon sa Malaysia. Only in the Philippines nga. Next question. Okay, ang next question ko, ika-clarify ko lang, no, dahil itong aking tanong ay isang uri ng categorical question. So, ang categorical po dito, kung ito po ba ay international universal. So, meron po akong choices na ibinigay. So, mamili lamang po siya kung anong klaseng Church of God yung kinabibilangan ng mga apostol ng una na binanggit doon sa unang Korinto 1 hanggang 2. So, muli po bilang sa moderator po, pakibantayan lang po ito kasi ito po ay categorical question. Kung yun po bang Church of God na kinabibilangan ng mga apostol, yun ba ay international lamang o yun ay universal? Okay. Yun ay universal. Pero hindi yan yung iglesia kinaaniban mo kasi only in the Philippines lang kayo. Mamaya, hahanapan kita. Taoda, hanapin mo yan kung saan ang inyong iglesia sa Amerika. Tiyak ko wala kami bigay na address. Next question. Okay, so inaamin mo ngayon na ang tunay na iglesia ang kinaaniban ng mga apostol ay tinatawag na Church of God Universal. Yes or no? Hindi ko. No. Hindi ko inaamin yun. Sabi nga sa gawa ni 31, Amen on Ecclesia Catholis. Yung Catholis, yung sinasabi mo universal. Throughout all. Amen on Ecclesia Catholis, Tes, Yodayas, kay Galalias, kay Samarias, Eken, Eremen, Oikodomene, alam kong hindi yun kayo. Katunayan, wala kayong chapter sa Samaria. Next question. Okay. May binanggit ka kanina na Catholis na ang sabi mo ay universal yan. So, yan po ba yung Catholis na sinasabi mong universal? Yan ba yung Church of God? Yes, bro. Yan ang Church of God, bro. Sabi nga sa the new Google Encyclopedia, the Catholic Church are the members of the faithful baptized into the Church of God. Yan ang sinasabi sa Google Encyclopedia, bro. Pakita ko, moderator. Okay. Okay na po yan. Moderator's time. Bro Jando, may 39 seconds ka pa. Pwede ko ba ipakita? Ay, may oras ka pa. 39 seconds, continue. Time pause muna, bro, kasi ilabas ko muna. Okay. Sige. Oh, para Time pause tayo, magkaroon ako 39 seconds. Mr. para Moderator, Yes, para bro. may labas ko. hindi ko naman hinahanap yung sinasabi niya kaya pwede na hindi ipakita yon. Kasi hindi na pwedeng itigil ang Okay. hinahanap niya. Sige. So kung ano lang, sandali ha. Yung pagpakita niya, bro, bigyan ko lang siya ng 39 seconds sana, pero hindi yung buong oras lang na time remaining natin, yung oras lang niya. Pero if ever na hindi kayo magpayag, next question na tayo. Ang sabi ko sa niya, i-post yung time kaya doon ako total sa i-post yung time. Sige. Ito na muna, babasahin ko na. Ito. Sige, go ahead. Sa encyclopedia sabi ganito, the two definitions give, in its why it says the Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. Ayan, nasagot. Next question. Okay. Sinasabi mo ba na ikaw bilang sinasabi mong Katoliko ka, ikaw ay kaanib doon sa Church of God Universal? Yes or no? Hindi ako kaanib ng iglesia kinaaniban mo. Kaanib ako ng Iglesia Catholis. Hindi ng iglesia kinaaniban mo. Next question. Okay. Ang iglesia ba na sinasabi mong kinaaniban mo, ito po ba ay iglesia ng Diyos? Yes or no?
Yes, binasa ko na nga ngayon lang sa encyclopedia eh. Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. Kami yan, hindi kayo. Next question. Okay. So, yan bang sinasabi mong kinaaniban mo na iglesia ng Diyos? Yan po ba ay universal? Yes or no? Yes nga, Ecclesia Catholic, universal. Ang Catholicos, universal yun eh. Pero hindi siya Church of God universal na yung kinaaniban mong members Church of God universal. Hindi yan. Offshoot yan sa inyo. Only in the Philippines. Walang ganyan sa States. Next question. Ilis. Okay. So, ang next question to po, no, yun bang sinasabi mo na iglesia ng Diyos universal? Sabi mo, yes eh, kaanib ka dyan eh. Yan po ba yung tunay na iglesia, yung iglesia ng Diyos universal? Walang mababasa sa Biblia na ang Iglesia ng Diyos Universal ay tunay na iglesia. Ang sinasabi sa Biblia, Hemenon Ecclesia Catholes, Tes Judaias kay Galalias kay Samarias, Eken Eremen Oiko Domine. At yung Iglesia Catholis na yun ang tunay na iglesia. Hindi na kinaniban mo. Next question. Okay. Moderator's time. Brother Samuel, last two Yes, questions, bro. Last two questions. Go ahead. Okay. So, ang tanong ko po ngayon, no, dahil sabi mo, no, ay hindi nababasa yung iglesia ng Diyos, no, na universal. So, kung hindi yan nababasa, bro, ano pala yung nababasa? Pwede ba kong sitasan sa Biblia kung ano nababasa? Ang mababasa sa Biblia, sa Gawa 9:31, Hemenon Ecclesia Catholes, Tes Judaias kay Galalias kay Samarias, Eken Eremen Oiko Domine. Yun ang mababasa. Next question. Okay, pwede mo bang Englishin mo yung tinabi mo, bro, kung ano yun sa English? Bro, final question na yan, bro, ha? Final question na yan. Go ahead. Babasahin ko ba? Brother Roland? Request niya eh. Kasi yan ang tanong ko eh. Pwede mo bang basahin sa English yung 931? Sige. Okay, sige, bro. Last question na yan, bro. Go ahead. Ito, babasahin ko sa English. Ang sabi ganito, wait lang ha, labas ko muna yung ating Biblia para makita natin. Okay, ito ang sabi. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria. Churches rest throughout all. Throughout all. Catholes yan. Catholes throughout all. Universal. Yan yun. Next question. Okay, Wala so... na- Wala na, bro. Okay, last final question na yan, bro. Okay, so maraming salamat, Brother Jando Alabado, sa iyong mga mainit na mga sagot doon sa mga mainit na mga katanungan ng ating affirmative, Brother Samuel Tahuda.